bago tayo mag-proceed sa earthquake loads, punta tayo dito sa utilities. Command file. Then magno-note tayo sa mga loadings. Dito tayo sa dead load natin. Del 2, dead load 1. Load 1, yan. Self-weight. Dito sa one way, enter natin. Tapos magno-note tayo dyan ng sabihin natin floor slabs para alam natin yung kung anong mga loadings yan. Yan. Ito yung mga excess beams yung mga nilagay ko dyan. Naman is yung sa stair loads. Note natin asterisk stair loads. Then dito sa dead load 2, ito naman sa roof loads. Roof loads. Next is yung roof loads yan. Pati ito roof loads nakahiwalay lang kasi madami sila. Then po sa second floor loads, asterisk natin 2F. Ay 2F wall loads. Next is ito first floor naman. Yan. 1F wall load. Ito, floor loads ulit, floor slabs. I-comment natin dyan na floor slabs. Then, yan, sa live load na pala to. Then, stair loads. Ito pala, live load. Tapos ito, floor loads din to. Floor loads. Then, ito is the stair loads. Load. Para makita natin agad kung may papalitan man tayo. Stair loads. Then, save natin. Then, exit. So, after natin sa live loads, next naman tayo sa earthquake loads. Punta tayo dito sa loading. Then, dito sa mass model generator, ito, click natin to. Then, pipiliin lang natin dyan ay ito. Pero, yung sa factor niya ay mag-iiba. So, balik muna natin. So, click natin tong dead load. Ang factor natin dyan is 1 dito. Then, tong right click ay arrow. Then, sa dead load 2 naman is 1 ulit. Pwede mong i-double click na lang din yan. Ay, ayaw pa lang. So, yung arrow, single arrow yung gamitin natin. Then, dito sa live load, papalitan natin to ng 0.25. 25% lang yung factor niya. So, arrow, then, click generate. So, mapapansin natin dito sa gilid, automatic siyang nag-generate. Galing yan, parang kinapya niya lang yung sa dead load 1 at dead load 2. Which is, mapapansin nyo, XYZ na yung mga content niya. So, next naman dyan ay sa load cases details. Punta tayo sa RSX. Close lang muna natin to. So, punta tayo dito sa load case number 8. Then, click natin yon, tapos mag-add tayo. Ay dito muna pala tayo sa load case number 1. So, add tayo EX1, then add seismic loads. Hanapin na yung seismic, ito. Tapos sa X direction muna tayo. Sa EX1 yun. So, ang factor natin dyan ay 1. Then, click natin itong multiplying factor for accidental torsion moment. Ito naman is 0.5.
0.05 pala. Then click ulit natin 'to para sa natural torsion moment, which is 1 din. So 'pag na-count mo na 'yan, x direction 1, 0.05 and 1. Then add natin. Next naman is close na natin 'to. Dito naman tayo sa EX2. Add tayo, then seismic load ulit, direction, x pa rin, 1. Itong factor niya is negative naman na, kasi sa kabilang direction siya, yung isa positive 1. Then dito sa EX2 is negative, which is sa kabilang direction. Itong accidental torsion moment natin is 0.05 pa rin, and dito sa natural naman is 1. So ang mag-iiba lang is dito sa direction niya. So add natin yan, then close. Pwede rin natin gawin yan dito sa utilities command file. So save natin yan. Tayo sa load case 1. Yan. Gayahin lang natin to, copy natin. Enter muna tayo dito. Copy natin to. Control C, then paste and paste. So, ang papalitan naman natin dito ay, ang title niya dito, easy 1 na. So, ito sa Z direction. Yan. Ito rin Z. Dito naman is positive tong easy 1. So, alisin lang natin yan. Then, yung isa negative na siya. Yun lang naman yung ibahan. Then, save natin. Then, close. Wait lang natin siya mag-generate. Loading. So, check natin dito kung meron ba. Case 1, 2, 3, 4. So, makikita natin, meron na siya dyan and Z direction. Close natin yan. So, next natin gagawin ay dito sa RSX, yung response spectra. So, mag-add tayo dito. Click yun. Then, dito sa response spectra, click natin yan. Then, code is custom. And combination mode method is CQC. Then, check natin itong acceleration. Sa X direction, ang X natin dyan ay 1 over R, or ang R natin is 8.5. So, 1 over 8.5 is 0.11765. And next is, check natin yung linear. Itong damping, ang ratio niya is 0.05. And scale is 9.81. 9.81. Then, copy natin ngayon, diba? Itong data na to is makukuha natin sa response spectrum diagram. Or yung data na to is dito sa may Excel ginawa namin. So, copy natin tong data na to, ang period tsaka acceleration. So, ito, copy natin tong na-highlight hanggang 8. So, parang data na to is explain na lang sa isang video. Then, copy natin yan, Control C. Then, balik tayo doon. Click tayo dyan, paste natin. So, check natin, dyan na siya. After natin ma-paste, add natin, then close. Ganon din naman sa RSC. Add ulit. Response spectra. Custom combination is CQC. Dito naman, ang ititik natin ay Z direction. So, ang Z natin dyan is same lang dun sa ratio kanina na 1 over R, or 0.11
765. Then, check natin yung mga yan. Scale is 9.81. Then, next is paste ulit natin dito. Nakapin na natin kanina. Paste lang. Yan. Then, check natin. Add. Then, close. After naman natin dito sa RSX and RSC, dito lang tayo sa wind load. So, click natin to, load piece number 10. Add tayo. Dito tayo sa wind load. Wind load. Yan. So, select type, regular. Click natin yung X, kasi wind X yun. Then, add natin. Then, close. Ganun din sa wind Z. Click ulit natin, add natin. Punta tayo sa wind load, regular, and palitan natin ito ng Z. Sa windward phase type. Then, yan lang. Add natin. Then, close. So, after natin mag-complete yung pag-add ng load natin, at kompleto na nalagyan, magra-run analysis tayo. Or, mag-perform ng analysis. So, dito tayo sa analysis, design. Then, click natin tong run analysis. Bago pala yon, punta tayo sa miscellaneous commands muna. Yan. Then, click natin yung cut-off mode. Of mode shape. Ayan. Then, shapes is 20. Then, okay. Then, sa utilities, bago tayo mag-run analysis, kailangan natin ng ilagay ng perform analysis sa dulo. Bago finish, enter tayo dyan, type perform analysis. Ayan. Then, save. Then, exit. Then lang natin. So, magra-run analysis na tayo ngayon. Click natin to, run analysis. Wait lang natin. Puro error, one warning, and 9 notes. So, view natin yan. Warning. So, ganyan siya. Close muna natin. Then, dito sa utilities, sa command file, lilipat natin ngayon yung define reference loads. Yung reference loads, lilipat natin siya after offsets, member offset. So, copy natin to, i-highlight natin. And hanggang sa baba. Hanapin natin yung may end reference load. Okay. So, iba lang natin. Ito, hanggang dito. Cut natin yan. Then, lilipat natin siya dito sa may member offset. Offset yan. Punta tayo sa dulo niya. So, mag-space tayo dyan. Then, space. Next naman is, floor diaphragm is after reference load. So, yung floor diaphragm, lipat natin sa after reference load, yung last na hinapin natin or minove. Ayun na select. Yan. So, yan. Then, cut natin ulit. Hanapin natin yung last kanina nung reference load. So, mag tayo. Reference load. Yan.
Enter tayo, then paste natin. And next naman is move define wind load after floor diaphragm. So, ayan, magkasunod naman na sila. Then, save na natin. Close. Hintayin lang natin. Tapos, magra-run analysis na naman tayo. So, run analysis. Sa analysis and design, click run analysis. Then, wait na lang natin. So, zero errors, one warning, and 8 notes. So, click done. So, after natin mag-move yung reference loads, floor diaphragm, define wind load, tsaka tapos na rin natin may run analysis, is check naman natin yung structure period. So, ang structure period, based on NSCP 208-12, ang sabi doon is dapat yung structure period natin is less than 70 seconds. And meron tayong 3 types or 3 methods in getting the structure period. So based sa ating building, which is 2-story, ang method natin doon is yung method A. Sa mga 5 stories and higher pa is yung method B naman. So para makuha natin yung structure period, since tapos naman na tayo run analysis, punta tayo sa ating analysis output. Then, hanapin natin yung T8 or TB dito sa output. Tingnan natin. Scroll down lang natin. So, ito. Makikita natin dito yung X direction TA 0.338. So, ito yung method na ginamit natin. So, less than siya sa 70 seconds guys. No? Ibig sabihin nito is okay. Okay siya. Then, after natin ma-check ang ating structure period, is proceed tayo sa sa ating base shears. Para malaman natin yung base shears, pupunta tayo sa mass participation factors. Ang mass participation factors ay dapat yung all beams, columns dapat nagpa-participate siya to resist seismic forces with at least 90% sa kanila based on NSCP. So, para ma-check natin siya, check natin yung participation factors. So, dito banda, check natin. Bale sa participation factors, meron tayong dalawang direction, which is X and Z direction. So, hanapin muna natin. Modal. Participation factors. So, ito yung X. So, dito, tapos ito yung percentage niya. Check natin kung at least 90% ba siya. May umabot ba ng 90? So, meron. At mode 15, 99.165% siya, which is good. At least mode 20 siya. Then, sa Z naman, then ito yung mass participation factor in Z direction. So, ang percentage niya is nag 90+% siya in mode 14. So, dito guys, iti-take note natin yung ating magiging dynamic base shear. So, sa X muna tayo.
So, ang kukunin natin dito guys is itong nag-90 sum x, ito. So, from mode 15, para makabisado natin yan guys, or hindi natin makaligtaan is ating i-save na lang. So, paki-take note na lang guys, no? So, ang magiging base year natin dyan is yung 1051.43 at x direction. And dito yan, sa mode 15. Then dito naman sa ating z direction, ang kukunin natin dyan is yung total CQC shear which is 1102.28 kN and at mode kwan din siya, mode 40.